Gloria, pwede mo naman silang pagsabihan ng maayos. Bakit naman kailangan mo pang manakit sa mga anak mo? Biglang sabi ni Will. Kaya lumalaking matitigas ang ulo ng mga anak mo. Gusto mo palaging kinakampihan. Bahala ka sa buhay niyo. Galit na sabi ni Gloria. Sobrang pagdidisiplina ni Gloria sa mga anak nila ni Willie dahil sa dinanas niya sa kanyang mga magulang. Mga anak, pagpasensyahan niyo ng nanay niyo ha. Ani Willie. Opo pa, palagi naman po namin iniintindi si Mama. Sagot naman ang mga anak nila. O siya, sige, kumain na kayo. Eto, nag-uwi ako ng ulam. Ihanda niyo ng lamesa. Ani Willie. Sige po pa. Sagot ng mga anak niya. Kaagad namang pinuntahan ni Willie ang asawang si Gloria para kausapin. Ma, ano ba yung ginagawa mo sa mga anak natin? Lumalaki na sila. Baka mamaya, matuto na yung sagutin ka. Dahil sa ginagawa mong pananakit sa kanila. Reklamo ni Willie. Hayaan mo sila. Kung nilalabanan ba nila yung mga magulang nila, bahala sila. Dinanas ko rin naman yung mga yan sa nanay ko noon. Kaya nga naging independent ako na bata eh. Bata pa lang, banat na ako sa trabaho. Kaya dapat ganyan din yung mga anak mo. Ma, hindi ikaw ang nanay mo. Hanggang kailan ka pa magiging ganyan? Nahihirapan na yung mga bata eh. Paliwanag ni Willie. Tigilan mo nga ako, Willie. Mabuti pa. Sabayin mo silang kumain dun. Sige na, lakad na. Napakamot na lamang sa ulo si Willie sa sinagot sa kanya ng misis niya. Masayang kumain ng mag-aama habang si Gloria ay nasa kwarto lamang at nagtitiklop ng mga damit. Kinabukasan, may pasok ang mga bata. Nagluto naman si Gloria ng pambaon ng mga ito na pagkain, ngunit hindi na nagbigay ng pera. Ma, papasok na po kami. Yung baon po namin. Oh, eto ang ulam at kanin nyo. Huwag na kayo magbaon ng pera. Dahil marami naman yung kanin na dala nyo. Matuto kayong magtipid. Dahil hindi pinupulot ang pera, tandaan nyo. Wala namang nagawa ang mga anak niya. Kaya't umalis na rin matapos niyang sabihin dito. Lumaking may takot si Gloria sa kanyang mga magulang, kaya't pilit na nagmamatapang sa kanyang mga anak. Inggit na inggit ang mga anak ni Gloria sa anak ng mga kapitbahay nila dahil sa pakikitungo ng mga nanay ng mga ito sa kanila. Kailan kaya magbabago si nanay sa atin? Tanong ng bunso. Naku bunso, baka hindi na. Kaya mag-iis tayo dahil wala naman tayong choice. Ani panganay. Buti pa sila kuya oh. Inaalagaan at nahatid pa ng mga nanay nila. Siyahan mo na. Andito naman ako ah. Kasama mo maglakad, papasok at pauwi. Isang construction worker ang papa nilang si Willie. Na noon ay ilang beses lamang umuuwi sa isang linggo. Kaya't madalas ay Mama Gloria lamang nila ang nakakasama nila. Oh, gumising na kayo ng maaga. Ano bang akala nyo? Katulong niyo ako dito? Aba, magluto na kayo ng pambaon nyo. Wala na dito ang papa nyo. Sabay tapik sa mga bata. Ma, maaga pa po. Pupungas-pungas pa ang mata na sagot ni Limuel, ang panganay na anak. Aba, kailangan. Nasasanay kayong maagang gumising para maasikaso niyo yung sarili nyo. Walang-wala kayo nung panahon ko. Bago pumasok, nakapagtrabaho na rin. Ani Gloria. Wala namang nagawa ang mga batang sina Limuel at Lyron at bunsong si Lyra, kundi ang bumangon na. Mabilis na napatindig si Limuel at saka naghugas ng bigas para magsaing. Ipagtimpla mo nga ako ng kape, bilis! Utos ni Gloria. Simula naman noon, ay sila na ang nag-aasikaso sa mga sarili nila. Dahil nagluluto lamang ang mama nila kapag andyan ang papawili nila. Kada pagkakamali din nila sa kanilang mama ay sinasaktan sila nito. Lumala pa ng lumala si Gloria. Dahil kung dati, pananakit lamang ang ginagawa nito,
Ngayon ay araw-araw na rin nagiinom. Mga anak, andito na ang papa nyo. Oh, bakit ganyan ang mga mukha nyo? Gabi na, kumain na ba kayo? Tanong ni Willie. Pa, hindi pa po. Wala na po kasing isasaing na bigas at wala po si mama. Sagot ni Lemuel habang umiiyak naman ang bunsong si Lyra dahil sa gutom. Tama na bunso. Eto oh, may uwi ang papa na tinapay. Kumain na kayo. Ani Willie. Ayan kuya, makakakain na tayo. Ani Lyra. Lagi bang ganito ang mama niyo? Tanong ni Willie. Papa, nung una nananakit lang si mama. Pero nitong mga nakailang araw lang, napatropa na sa mga tambay na manginginom. Sagot ni Lemuel. O siya, o sige kumain na kayo ng tinapay. Ako na lang ang maghihintay sa mama niyo. Ani Willie. Matapos kumain ng mga bata, ay nagpahinga na ang mga ito. Habang si Willie ay ilang oras nang naghihintay sa kanyang meat. Maya-maya naman, ay susuray-suray na naglalakad pa uwi si Gloria na may dalang bote pa ng alak. Oh, nakauwi ka na pala. Hindi ka man lang nag-shopping man lang. Lasing na sabi nito. Dumating ako, walang pagkain ng mga bata. Sana, bago ka uminom, nag-iwan ka man lang ng pambili ng pagkain nila. Ani Willie. Tigilan mo ako ng Sherman Parang ngayon lang walang pagkain. Magre-reklamo ka naman. Akala mo, laki-laki ng pinapadala mo Ani Gloria. Gloria, kaya ka nga andyan. Para pagkasyahin ang kinikita ko. Ano pang akala mo? Nagpapakasarap ako doon? Habang ikaw pa inom-inom dito? Ani Willie. Hinagis naman ni Gloria ang bote ng alak, kaya't nagising ang mga bata. Putya, ano mo buhay ito? Bukas na tayo mag-usap. Gusto ko nang magpahinga. Sabay punta sa kwarto nilang mag-asawa, habang ang mga bata naman ay nakatingin lamang sa dalawa. Lumipas pa ang ilang taon at nasa high school na ang dalawang anak na sina Lemuel at Lyron, isang 16 at isang 13 anyos. Ma, pahingi naman ako ng pambili ng project. Pasahan na kasi bukas. Ani Lemuel. Wala akong pera. Kung wala kayong papasa, di tumigil ka na sa pag-aaral. Galit na sabi ni Gloria. Ganyan ka na ba talaga, ma? Hanggang kailan ka ba naming pagtitiisan? Ang sama-sama ng ugali mo. Sigaw ni Lemuel. Kuya, tama na yan. Awat ni Lyron. Pasaway kang bata ka. Marunong ka nang sumagot? Bakit? Kaya mo na ba ang sarili mo? Maigi pa yung ibang tao. Marunong maawa sa aming magkakapatid. Konting suporta lang sana. High school na kami, pero ganito pa rin. Ani Lemuel. Lumayas ka na sa bahay ko. Huwag ka nang babalik. Ibang klase kang bata ka. Pati pagpapalaki ko sa inyo, kino-question mo. Lumayas ka! Sigaw ni Gloria. Lalayas na talaga ako. Hindi ko na kayang ugali mo. Para kaming mga hayop kung itrato mo. Ani Lemuel. Lumayas ka na. Dami mo pang sinasabi. Ani Gloria. Simula noon, ay nakitira na lamang si Lemuel sa mga teachers niya. Para makapasok pa rin sa paaralan at may makain. Hinanap naman siya ng papa niya. Kaya lamang ay hindi na siya sumama pa uwi sa kanila. Lyron, magsaing ka na. Opo pa. Kamusta daw po pala si kuya? Tanong ni Lyron. Okay naman ang kuya mo. Ayun, makakagraduate na. Sagot ni Willie. Mabuti naman po kung ganon. Ani Lyron. Mayabang niyang anak mong yan, Willie. Dahil simula nang lumayas niya dito, hindi ko na yun anak. Ani Gloria. Ma, sobra ka na talaga. Kahit konti, hindi na lumambot yung ugali mo. Pa,
Sasama na lang po ako kay kuya. Total, matagal na po niya akong gustong kunin. Ani Lyron. Ayan, sige, lumakad ka na. Nang mabawasan ang palamunin dito. Ani Gloria. Anak, hindi ka aalis. Dito ka lang. Pigil naman ni Bibi. Pa, hayaan niyo na po ako. Kay kuya lang naman po ako pupunta. Ani Lyron. Wala namang nagawa ang amang si Willie dahil tuluyan ang nawala sa poder nila ang anak na si Lemuel at Lyron. Lumipas pa ang ilang taon ay mga nagkaroon na ng asawang magkakapatid at may kanya-kanya ng bahay ang mga ito. Si Lyra na bunso ay naikasal na rin kaya't nakaalis na rin sa bahay nila. Naiwan na lamang sa bahay sina Gloria at Willie na kapwa matatanda na. Willie, nagugutom na ako. Pakiabot mo naman yung tasa ng lugaw. Mahinahon na utos nito kay Willie. Ubong-ubo naman noon si Willie dahil sa katandaan at dinapuan na rin ng sakit. Eto ma, wala ka ng gamot. Wala na kasi akong pambili pa. Didiskarte pa ako bukas ma. Ani Willie. Pa, kumusta na kaya ang mga anak mo? Matanda na tayo at pareho nang may nararamdaman sa katawan. Hindi ba sila dadalaw dito? Tanong naman ni Gloria. Naku ma, hanggang ngayon, galit pa rin ang mga bata sa iyo. Kaya talagang hindi sila dadalaw o uuwi dito. Tayong dalawa na lamang ang magkasama dito. Ani Willie. Pa, gusto kong humingi ng tawad sa mga bata. Sa kabila ng ginawa ko sa kanilang tatlo. Alam kong hindi ako naging mabuting ina para sa kanila. Ani Gloria. Sinubukan ko na silang kausapin ma. Kako, umuwi man lang sa bahay para makita yung kalagayan mo. Kaya lang, tigas na talaga sila ma. Ani Willie. Pa, kung kinakailangan magpanggap akong patay para dalawang lang ako ng mga anak natin, gagawin ko. Naiiyak na sabi ni Gloria. Ma, susubukan kong ipaalam sa kanila yan. Kung yan ang gusto mo. Ani Willie. Kagad namang pinuntahan ni Willie ang panganay na anak na si Lemuel at laking gulat niya nang madatnan dito ang dalawa pang anak sa bahay ni Lemuel. Mga anak, narito pala kayo. Ani Willie. Pa, napadalaw ho yata kayo. Ani Lemuel. Ang mama niyo, mga anak. Ani Willie. Pabinyag ko ng dalawa niyong apo. Ang ano ko at anak ni Lyra. Huwag niyo na akong sirain pa nang dahil sa balita kay mama. Patay na ang mama niyo. Ani Willie. Kulat at napatulo na lamang ang luha ng magkakapatid. Pati na ang panganay na anak na si Lemuel. Kaya't sumama sila, pupunta sa bahay nila dati at nadatnan ang mama nila. Pa, akala ko ba patay na si mama? Tanong ni Lemuel. Mga anak, ako ang nagsabi sa papa niyo na sabihin patay na ako. Dahil alam kong hindi kayo uuwi para kausapin ako. Alam kong masakit at malaki ang naiwan kong sugat sa inyong mga puso. Pinagsisisihan kong binaltrato ko kayo mga anak. Patawad. Akala ko magiging maayos kayo kung gagawin ko ang pagdidisiplinang ginawa ng mama ko sa akin. Hindi pala. Pinalayo ko lamang loob niyo sa akin. Sana mapatawad niyo ako mga anak. Matanda na kami ng papa niyo. At bago man lang ako mawala, gusto kong humingi ng tawad sa inyong tatlo. Lemuel, Lyron, at Lyra. Ani Gloria. Ma, sobrang sakit at halos tumatak na nga sa amin ang lahat ng ginawa mo sa amin nun. Pero sa kabilang banda,
Hindi namin kayang tanggapin na mawawala kayo. Kaya nang naibalita ni Papa na wala na kayo, nagmadali na kaming magkakapatid. Patawad din, Ma, kung napagod kaming intindihin ka. At mas pinili naming layuan kayo ni Papa. Ani Limuel. Ma, mahal na mahal ka namin sa kabila ng lahat. Ani Lyron. Masakit man ho yung nangyari noon. Di po namin kayo matitiis, Ma, sa gitna ng kalagayan nyo ngayon. Ani Lyra. Umiiyak ang magkakapatid at mga anak nila dahil sa pag-aakalang may nangyaring hindi maganda sa kanilang mama. Mga anak, masaya akong napatawad niyo ang mama niyo. Sa ngayon, walang paglagyan ng kasiyahan ko. Kasi andito na ulit kayong tatlo sa aming buhay, mga anak. Pati ang mga apo namin. Naririto rin. Ani Win. Pa, patawad mo Ani Limuel. Yapos-yapos naman ang tatlo ang kanilang papa at nagkapatawaran na ang mag-anak. Mga anak, salamat sa pagpapatawad. Salamat dahil narito kayo ngayon. Kasama namin ang papa niyo. Limuel anak, sobra-sobra akong humihingi ng tawad at pasasalamat. Hindi mo hinayaang maging pato ang puso mo at ang mga kapatid mo. Ani Gloria. Ma, noon sinubukan kong tigasan yung puso ko. Kaya lang, Ma, ang hirap. Masyadong mabigat na dalhin sa araw-araw. Habang pumapasok ako noon, parang pinarurusahan ko yung sarili ko. Kaya sabi ko, matututunan ko ring magpatawad. Kahit hindi pa hinihingi ang kapatawaran ko. Ani Limuel. Umiiyak naman noon si Gloria dahil sa mga sinabi ng anak niya. Nahihiya din siya sa mga ito dahil sa maling ipinaranas niya dito. Lola, biglang tawag naman ng panganay na anak ni Limuel. Aba, ang apo ko, malaki na pala. Bakit na umiiyak Ang ganda-ganda mo, huwag kang umiyak. Sabay po na sa luha ng kanyang apo kay Limuel. Mahal po namin kayo, Lola. Magpalakas po kayo, maglalaro pa po tayo. Sagot ng bata. Nagtawa na naman ang pamilya dahil sa sinabi ng bata. Aba, oo apo. Mas may dahilan ako ngayong magpalakas. Dahil andito kayo ng mga anak ko. At apo, maraming salamat sa inyong tatlo anak. Ani Gloria. Ma, salamat po. Dahil kung di niyo pinaranas sa amin noon, hindi kami magiging mabuting magulang sa mga anak namin ngayon. Mas maingat at maagap kami pagdating sa mga bata. Ani Lyra. Humiti naman si Gloria sa sinabi nito. Naku, nagkakaiyakan pa tayo. Eto, tamang-tama. May dalahong pagkain. Pagsaluhan na ho natin. O Ma, kaya niyo ho bang bumangon? Tanong ni Lyra. Halika, tutulungan ko na kayo. Sabay alalay naman ni Limuel sa matanda. Mukhang masarap ang dala niyong pagkain Ani Gloria. Oho, Nay. Luto ho ng asawa ko. Abay, halika nang kumain kung ganon. O etong mga plato at kutsara, kumain na, kumain. Masayang kumain ulit nang sama-sama ang pamilya nila Gloria at Philip. Simula noon, naging buo na ang pamilya nila. Kahit medyo nahuli ang pagpapatawad sa isa't isa. Kung minsan, ang sakit na idinulot sa atin ay siya namang bala natin para sa mas maayos at magandang buhay sa ating hinaharap.